authored this bill na final po namin kaninang alauna. This was stamped received by the Bills and Index Service 1 p.m. Ito po ay an act creating an independent commission to investigate the misuse of funds for flood control and other infrastructure projects, granting it broad investigative and subpoena powers, providing for secretariat and for other purposes. So ito pong bill na to ay pinirmahan ng mga miyembro ng Liberal Party, the Kabataan, the Akbayan Party List representatives, the Akbayan representatives, Kamanggagawa Party List representative, si Kong Elijah, and Congresswoman Kaka. So, Liberal Party, sila Kong Boy Umali, Kong Egay Erice, Kong Ian Amatong, Kong Jaime Fresnedi. And sa Akbayan naman, and I'm sorry, Congresswoman Crisel Lagman, also of Liberal Party. And then Akbayan, Representatives Chel Jokno, Percy Sendanya, and Dada Ismula. And as I said, Kamanggagawa. So kami po nag-ahain itong bill, creating an independent commission. Kasi sa tingin po namin, ito pong mga nagaganap na investigasyon, both sa Senate and the House of Representatives, ay dahil nga po napaka-sensitive na meron po mga napapangalanan. May mga napangalanan ng mga House members dun sa affidavit ng Vizcaya couple. Hindi ko po sinasabi na yung lahat yun ay totoo. Hindi ko po sinasabi na lahat yun ay sangkot dun sa anomalya na ito. Ito mga tungkol sa pagre-receive ng mga commission, yung mga SOP, etc. And then yung sa Senado naman, nakita natin kanina, may pinangalanan pong 2 senador. Bagamat wala silang pinangalanan kahapon, at dito ay pinangalanan yung 2. At sinabi nga nung nagbunyag nito na ayaw na niyang bumalik sa Senado kasi hiniram lang po siya sa Senado kasi napakontempt po siya kahapon ng Senado. Pero pinag-uusapan na po yan ng 2 panig ng Blue Ribbon Committee and also by the Infracom, yung tungkol sa magiging custody ni engineer, yung nagbulgar po tungkol sa pagkakasangkot ng 2 senador. Ang nangyayari po, hindi natin alam ilan pang mga pangalan ang mababanggit dito, ang mga mai-implicate. Now, ano po yan yung parang tungkol na po ito sa dignidad, integridad ng institusyon. Kasi mahihirapan po ang mga committee na yan, both the Blue Ribbon Committee and the Infracom, sa paano, how are they going to handle those na napangalanan na? Sila ba ay mga tatanungin din? At yung agam-agam ng publiko, kung magiging credible ang magiging findings later and recommendations. Although nakikita naman natin na yan, may mga lumalabas na mga revelasyon, well and good, pero at the end of the day, ultimately, ay magkakaroon pa rin ng question ng credibility ng magiging findings and recommendations. Hindi ko sinasabi, nasabi ko na rin po ito noon, hindi ko po sinasabi na walang kakayahan yung committee to do that, yung Infracom. Ang gusto lang po natin, mas maigi na isang independent commission created by law and not just by an EO. Kasi pag EO lang, questionable yung mga, can they grant subpoena powers? Can they grant contempt powers? Unlike if it's a law. And narinig naman natin kahapon si Executive Secretary Lucas Bersamin, nung nag-appear siya doon sa OP budget hearing, na balak nga nila na mag-issue ng executive order, pero hindi pa alam kung kailan. At para sa kanila, wala silang question, walang problema sa kanila kung merong batas
na mag-recreate din ng independent commission. Kasi between an EO-created independent commission and a law-created independent commission, mas merong magkakaroon ng ipin yung isang commission na created by law ng batas at hindi lang EO. Pero karapatan niya ng executive na mag-issue ng EO. Kaya po kami ay nag-decide na ituloy na yung pag-file nitong bill na to. At umaasa kami at the proper time na makukumbinsi yung Office of the President himself, to certify this bill as urgent para hindi na tumagal, hindi ma-delay, dadaan pa sa regular legislative bill or process. Congresswoman, in the last week, nag-submit kayong mga kongresista po ng written disclosure na wala kayong financial or business interest. Yes. At kanina nga po, sinabi po yun sa hearing. Pero do you think that's enough given na may vetting po ba yung mga sinabit na written disclosure? Hindi ko po alam kung magkakaroon ng vetting process. But remember that disclosure, that document is notarized and therefore under oath. So kung meron dyan madidiscover na hindi pala tama yung kanyang pag-disclose o kaya kasi I think all of those who submitted, ang nakalagay is that they have no interest, financial interest dun sa mga proyekto na pinag-uusapan natin ngayon. So kung may mapatunayan o may madiskubre na mali pala, meron palang interest, then may mga criminal liabilities yan, penal liabilities like perjury. Yes. So yun po. So ipakita na po namin dito sa mga present ngayon. Yung iba po kasi nag-attend ng mga committee hearings. Sa Senate po. We understand na merong similar... We understand na meron isang similar measure na final yung ating bagong Senate President, Tito Soto. At inaasahan natin na kung mapapabilis at masa-certify at masa-certify ito as urgent ng Pangulo, mas mabilis natin mapapasa. Kasi nga dito sa mababang kapulungan, narito kami, nag-file na ng mechanism na ito at meron ding similar measure na nakafile ngayon sa Senado na final ng ating bagong Senate President, Tito Soto. Kaya actually, pinupunto namin kung seryoso talaga si PBBM na mayroong mapanagot dito sa mga maanomalya at mga ghost flood control project, Mr. President, certify this bill as urgent. Hindi kasi po pwede na habang buhay puro investigasyon lang. Hindi habang buhay na puro may napapangalanan lang. Ang gusto natin, at the end of the day, ay merong mapanagot at merong makulong. Sapat na kasi tingin namin yung mga naibubunyag dito sa mga sunod-sunod na hearing, mga nai-implicate na mga politiko, keso sila ay mga congressman, mga senador, sapat na ito para gumalaw mismo ang ehekutibo at may gawin dito. Hindi naman po pwedeng naluluha lang o naiiyak lang. Ang gusto ng mga tao ay merong mapanagot, may gumulong na ulo. Yan ang sinasabi natin. Dahil ang gusto ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa, hindi habang buhay na lang puro investigasyon tapos maibabaw nito sa limot. Dapat may makulong. Again, we will put an emphasis to that. Dapat may makulong. And we will welcome all investigations. Pero para sagutin yung agam-agam ng ating mga kababayan patungkol dito sa pagiging vice. Dahil nga marami nang na-implicate ng mga congressman. Minarapat namin na mag-file na ng bill sa pagbubuo ng isang independenteng komisyon na siyang susuri at titingin dito sa mga datos na lumalabas mula sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at dito sa Infracom. And again, Mr. President, if you are really serious na talagang may mapanagot, may makulong, you have all the power, mobilize all instruments of the government and go after these contractors, these politicians, kahit pakakampi nyo yan, kahit pakabaro nyo yan, kung napatunayan na sila ay sangkot sa mga maanomalya at ghost flood control project, ipakulong yung mga yan. Camera lang po tayo. Section 4. Ang linagay po namin sa bill na hinihain namin under Section 4, composition, 5 po. At none of whom shall be an incumbent government officials. So hindi po pwedeng incumbent na government official ang maisama dito sa mag-iimbestiga. So generic lang po ito,
yung mga, so wala pa hong mga pangalan. Ang one retired justice of the Supreme Court, one certified public accountant with expertise in forensic accounting or auditing. Number 3, one industry leader, preferably an engineer. Number 4, one respected academician with background on either public finance, economics, or urban and regional development planning. And number 5, one prominent representative from the business sector or civil society. Sa tingin po namin yung 5 ay sufficient na as the regular members of the committee. Pero po ay nakalagay din po dito sa bill na susuportahan sila. They are free and they will be empowered to get the assistance of various agencies. Ito, sa Section 10, designation of agency officials and hiring of personnel. Yung National Prosecution Service, yung NBI, yung PNP, Office of the Ombudsman, COA, AMLAC, COMELEC shall designate such number of lawyers, investigators, auditors, and officials as may be required by the Commission to render full-time service to the Commission. Meron din po yung mga iaatasan ng mga support agencies. Kabilang na po dito, under the Executive Department to render assistance, DPWH mismo, DILG, DOJ, DBM, Government Procurement Policy Board, AMLAC, PNP, NBI, SEC, or Securities and Exchange Commission, Philippine Contractors Accreditation Board, yung PICAB, Professional Regulation Commission. So the independent constitutional bodies such as COA, CSC, COMELEC, and the Office of the Ombudsman shall also extend the necessary assistance of the Commission. Full authority to issue subpoena, to compel attendance of witnesses or resource persons, to compel the production of documents. Failure to do so will necessitate contempt citation. So pinapalakas po natin ang magiging powers and functions ng komisyon na ito. At hindi po ito unang pagkakataon. Remember yung Agrava Commission, the Feliciano Commission, and then meron din yung Truth Commission under President Pinoy. Kaya lang ultimately it was declared as unconstitutional. Not because wala itong karampatang kapangyarihan, kundi violative daw of Equal Protection Clause. Kasi bakit daw ang tinatarget lang noon sa Truth Commission ay yung dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Now, wala ko tayong magagawa. It was declared as unconstitutional. But sinasabi ko lang na this is not the first time na magkakaroon tayo ng independent commission. Lalo nang napakalaki nitong usapin nito ng problema na to. Masyadong malaki ito. Mas malaki talaga ito dun sa PDAF na Poles scam na 10 billion yung involved dito. Talaga namang hundreds of billions are involved, and the scope, yung magnitude, napakalaki. So, kung ikukumpara talaga natin sa PDAF na Poles, ito ay talagang dapat patutukan natin. Kaya dun sa PDAF na Poles, nakayanan po ng DOJ at ng NBI at ng Ombudsman na may inimbestigahan, may mga kinasuhan, at meron din nga mga ilang pinakulong, kaya lang kalaunan ay pinarelease naman. So nakayanan po yun. Now ito po, dahil masyado talagang malawak ang sakop at maraming mga titingnan, maraming mga bubusisiin, ay hindi ho kakayanan ng isa o dalawang agency lang. Kaya kailangan ng independent commission, yung regular members should not be incumbent government officials. Nakalagay lang sa one of the bill authors is Paolo Marcoleta po. Tama po ba? How was it decided lang to work with him on this particular bill, given the context of... No, si Representative Marcoleta, he initially signified his intention to be a signatory. But kanina po parang he was saying something about meron pa daw siyang, pag-iisipan pa daw niya, and meron din po siyang kailangan i-review. Kaya nakalagay ang pangalan niya. But since he did not sign, so at the moment,
he's not yet considered an author or a signatory at the moment. But if he does decide to join us, then he becomes a co-author. And is more than welcome. Sa dami ng mga lumalabas na pangalan ng mga mambabatas di umano na sangkot nga o dinadawit dito sa mga iba't ibang flood control issues natin, minabuti po namin na ihain itong bill na magkaroon tayo ng isang independent commission. At ito ay kailangan na lagyan ng ngipin. Kaya marami po kaming nilagay na provision dyan na talagang may kapangyarihan. Ibinibigyan natin ng kapangyarihan ng itong independent commission para unang-una makapag-produce, makapag-subpoena ng mga records at documents. Pangalawa ay kahit magbigay din ng immunity o kaya protection sa mga whistleblower na gusto humarap. At marami pang ibang mga powers na sa tingin namin ay kinakailangan sa ganitong kabigat na investigasyon. So we hope that panawagan po natin sa lahat ng mga mamamayan na suportahan po natin itong bill para sa isang independent commission. Thank you po. Thank you po.